Itinuro ni dating Davao Prison and Penal Farm Jail Warden Superintendent Gerardo Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang utak umano sa pagpatay sa nakapiit na tatlong Chinese drug lord sa Davao noong 2016. Yan ang nabunyag sa pagpapatuloy pong pagdinig ng Quad Committee. Diyan sa mababang pulong ng Kongreso, kaugnay sa issue po yan ng extrajudicial killing sa Pilipinas. At kaugnay po niyan, tinukoy naman itong si Padilla, sina dating PNP CIDG Region 11 Chief, Police Colonel Royina Garma at itong si Police Colonel Edilberto Leonardo na siya pong nagpatupad ng nasabi pong pagpatay. Sinasabi naman na ang sworn statement o yung mga pahayag ni Padilla na nasa kamay ng Quadcom ay umaayon sa sinumpang salaysay naman ng mga umunoy na utusang pumatay sa tatlong Chinese drug lord. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic. Alex at Ali, ngayon ang ikalimang yugto ng pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives kaugnay sa issue ng extrajudicial killings na ipinaparatang noong panahon ng Duterte administration. At dito ay direkta ng itinuturo ng isang resource person dito na ipinatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya umanong nag-utos para patayin ang tatlong Chinese drug lord na nakapiit sa Davao. Motibo, Your Honor, but I knew them. Direktang isinabit ni dating Davao Prison and Penal Farm Jail Warden na si Superintendent Gerardo Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord sa loob mismo ng piitan noong August 2016 sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa issue ng extrajudicial killings o EJK na iniuugnay sa Duterte administration dahil sa ipinatutupad noon na war on illegal drugs. Sinabi ni Padilla na ang tinutukoy niyang malaking tao na tumawag sa kanya at binati matapos mapatay ang tatlong Chinese drug lord sa loob mismo ng Davao Prison and Penal Farm ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaamin mo ang lahat na ito ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tatlong Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ayon kay Padilla, ang implementor ng plano na patayin ang tatlong Chinese drug lord na sina Chu Kintung, Won Mingpeng at Li Lanyan ay sina dating PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Region 11, Police Colonel Royina Garma at Police Colonel Edilberto Leonardo. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tatlong Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Call to order. For the Committee of Human Rights, this hearing is now called to order. Ang sworn statement ni Padilla na nasa kamay na ng Quadcom ay umaayon sa sinumpang salaysay din ng mga umaming na utusang pumatay sa tatlong Chinese drug lord na sina Leopoldo Ontalan Jr. at Fernando Magdadaro kapalit ng tig-1 milyong piso. Inihayag ni Padilla na noong unang humarap sa Quadcom ay hindi niya pinapangalanan si dating Pangulong Duterte bilang utak sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord dahil sa takot at pangamba na madadamay ang kanyang pamilya. Alex at Ali, dito sa huling yugto nitong ginagawang pagdinig ngayong araw ng Quadcom, na sentro ang atensyon ng mga kongresista dito kay Colonel Garma na kung saan ay in-establish nila yung kanyang personal na relasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit nung ito ay tanungin ni Congressman Paduano
kung gaano ka-espesyal ang kanyang relasyon sa dating Pangulo, ay tumanggi ito na sagutin, kaya siya ay na-cite for contempt. At ngayon ay hindi na makakauwi sa kanyang tahanan dahil siya ay ikukulong na dito sa detention center sa Kamara de Representantes. At hanggang hindi na-terminate ang Quadcom ay mananatili dito sa premises ng Batasan Complex itong si Colonel Garma. Bagamat nasentro ito, Alex at Ali, sa issue ng EJK, hindi rin maiwasan na i-cite for contempt si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque dahil sa kabiguan nito na isumite sa komite ang hinihinging mga dokumento na may kaugnayan din sa operasyon ng Pogo. Balik sa inyo, Alex at Ali. Okay, Vic, sa ganitong akusasyon laban sa dating Pangulo, ano ang susunod na hakbang ng Kamara? Ang susunod na hakbang ng Kamara ay sa araw ng Martes, naka-schedule na naman ang panibagong hearing ng Quadcom. Ipapatawag nila pati yung si Mayor Mabilog na kukunan din ng mga statement dahil ang in-establish nila dito ay yung sinasabing kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killing nung ipatupad ang war on drugs nung panahon ng kanyang administrasyon, Alex. Okay, maraming salamat sa Vic Sumintak. Mata natin dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.